Good afternoon guys. Magandang hapon po sa inyo. Ito po ulit ako guys. Meron akong i-share sa inyo tungkol sa ating karburador. Paano linisin ito? Ano ang mga do's and don'ts ng isang karburador kapag ito ay ating nagagalaw? O kung ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaproblema isang karburador. Okay guys, sasabihin ko po sa inyo. Pero guys, bago tayo pupunta doon, dumako muna tayo sa Bible Scripture. Sa Lucas 9:1-6. Okay, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at nagpagaling ng mga may sakit. Isunugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa karya ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayo magbabaw ng anuman ang inyong paglalakbay, kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi o bihisan man. Makituloy kayo sa sino mang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bayan nito hanggang sa pag-alis nyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpagin nyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Okay guys, yan pong Bible scripture niya nagmumula sa Lucas 9:1-6. Okay guys, simulan na natin maglinis ng karburador. At guys, bago yan, mag-intro muna tayo. Tutukoy natin itong karburador na ito dito sa aking motor, sa Rakal. At itong karburador na ito ay lilinisin natin. Tatanggalin natin yung mga tornilyo muna. Tatanggalin natin itong kable ng throttle, kable ng tinatawag natin na choke. Ito, pag ginalaw mo kasi ito, yan, ito. Yan, choke yan. Pag binalik ko itong choke na ito, babalik yan. Nakita nyo, bumalik. Pag binalik ko ulit yan, ginalaw ko, gagalaw din siya kusa. Yan o, kumikilos. Yan ang choke ng motor na ito. Ng aking motor. Okay. Tapos, pag natanggalan natin lahat yan, ito. Pinatay ko na tong switch valve na ito para yung gasolina hindi magtuloy-tuloy. Pag binaklas natin to. Okay guys, simulan na natin. Babaklasin ko nga muna ito. Papakita ko sa inyo paano linisin. Okay guys, salamat. Ito na yung karburador na binaklas ko sa aking motor, ano? Yan. Ito na siya, baklas na siya. Ang karburador na ito ay pang Wave 100. Pwede rin pang City 100 ay kabit natin sa ating motor. Pwede rin naman pwede pang City 100, pwede pang Wave 100. Na pwede dyan sa ating motor, sa MD100. Okay guys, ito yung choke. Ito naman ang pilot jet. Yung pangalawa ay main jet. Yes guys, ito naman yung para sa daanan ng gasolina papunta ng bowl. Para dumaan dito yung gasolina, then higupin itong pilot jet at saka nitong main jet. Okay guys, tumako na tayo sa topic natin, no? Itong isa sa mga do's na pwede tayong gawin sa ating carburetor ay linisin natin kasi nga ang carburetor, pag napapasok ng dumi itong mga jets na to, pumupugak yung takbo ng motor natin, tapos
hindi nagiging magandang takbo ng motor natin, tumatako sa gasolina. Pangalawa, hirap siyang mag-start kasi napakadumi na nito. Or magchuchok ka. Kung magchuchok ka pero sakala nag-i-start. Pero pag tinanggal mo ang choke, hindi siya nag-i-start. Hirap na hirap siya. Choke yan, Ayan. Kita mo dyan, kaya nga siya sumasara. Ayan. Para yung hangin, pigilan niya muna para yung mga gasolina na sa tangke, pwede niyang ilagay at ikarga dito sa karburador. No? Ito tawag natin choke. Para yung hangin, pigilan niya. Pag binuksan mo, tutuloy na yung hangin. Ganyan. Then guys, tumako na tayo sa ating mga don'ts naman. Ang don'ts na sinasabi ko rito is, unang don'ts, wag na wag gagalawin itong air na tinatawag natin air and fuel mixture. Kasi pag namali ka ng adjustment dito, sa air and fuel mixture na ito, wala na sa tono ang karburador ng iyong motor. May time na pupugak ka na, magbabackfire ka kasi mali yung adjustment ng tono ng karburador. Kuminsan naman, more air, less gas. Bali, mag-overheat yung makina mo. Or more gas, less air. Magiging rich yung karburador, magiging rich ang iyong spark plug. Rich, tapos nagkakaroon ng pagpupugak kasi sobrang dami ng gasolina. Pag ginano mo yung spark plug mo, tinignan mo yung spark plug mo, siguradong napakaitim dahil rich mixture. Number one ito na adjustment. Tapos yung takbo mo parang pigil dahil kulang sa adjustment. Yung air and fuel mixture. Kumbaga hindi tama. Tapos pangalawa na don'ts sa carburetor na ito, itong adjustment na ito ng float valve. Kasi pag ito namali ka ng adjustment dito, ganyan, pwedeng hindi daanan ng gasolina yung iyong carburetor, or dadaanan man ng gasolina pero malulunod yung iyong carburetor dahil mali ang adjustment mo nito. Kaya itong hindi dapat ginagalaw ito. Kapag pwede mo lang itong galawin kapag ikaw eksperyensado na, pwede mong galawin yan. At saka itong tonohan, pwede mong galawin yan pag isa kang eksperyensado na mekaniko. Pero ako eksperyensado ako, pero sa ngayon dahil vlog ito, ipapakita ko lang sa inyo yung mga do's and don'ts. Then kung paano linisin ito. Okay guys? Tapos may float valve ito. Nandito lang sa ilalim. Papakita ko sa inyo pag makita ko. Ito. Ito yung float valve. Yan, float valve. Ang trabaho nito para pigilan yung pagpasok ng gasolina dito. Kapag punong-puno na itong lalagyan ng gasolina. Pag puno na ito, saka itong float valve, aangat ngayon ito. Aangat ngayon itong float valve. Ito. Aangat ngayon itong float valve pagka tinulak ng gasolina itong float valve. Floater. Sorry guys. Floater pala to, floater. Ito pag tinulak ng gasolina itong floater na ito, itong float valve, kasama niyang itutulak dito para yung gasolina hindi tuloy-tuloy na pumasok. Kasi pag tuloy-tuloy na pumapasok yan, yung gasolina, dito sa lalagyan ng gasolina na ito, yan, itong bowl na ito, sigurado, malulunod ang karburador mo. Kaya kailangan ito, functional ito dapat, at hindi napupudpud. Yan o. Pakita ko sa inyo yung tsura niyan o. Yan, pinokus ko sa inyo. Hindi dapat napupudpud ito. Pag ito napudpud, sigurado. Pag ito napudpud, lulunurin niya ng karburador mo. Dahil hindi niya na kayang pigilan. Pero dahil okay pa ito, ikakabit natin to. Okay guys, subukan na nating linisan. Tatanggalin ko lang itong mga pilot jet. Tanggalin natin. Main jet muna. Main jet, tanggalin. Ito, isa sa mga lilinisin natin. Pati ito. Yan.
Yan. Itong pilot jet. Itong kaninang ito yung pilot jet. Yan. May mga butas yan. Tapos may butas din siya rito. Yan. Dapat itong mga to hindi barado. Tapos ito main jet. Dapat itong mga to hindi rin barado. Kasi pag ito nagbarado, pag ito nagbarado, hindi magandang takbo ng motor mo. Pupugak-pugak yan. At mahirapan din siya mag-start. Okay guys, linisin na natin. Kailangan tayo ng gasolina. Pero guys, hindi ko sinasabing ililiyab na natin, susunugin natin. Hindi ganoon. Isa sa panlinis ng carburetor ay ang gasolina. Palagay mo ba itong gasolina, ilalagay mo dito, susunugin mo na ba ito? Hindi natin to susunugin, lilinisin natin to guys. Okay guys. Panlinis natin ay itong toothbrush. Kala nyo pangipin lang to pero panglinis din to ng mga carburetor. Yan. Ito hindi na mo ito gagalawin, pero dahil nga vlogger ako at vlog ito, hindi na ito tatanggalin. No? Para may pakita ko lang sa inyo yung mga do's and don'ts sa paglilinis ng carburetor. Mari nga, maglagay tayo ng basahan. Para dito natin ilalagay yung mga malilinis na. Nahulog pa, no? Nahulog. Okay. Linisin natin ng dumi sa carburetor. Gasolina din po ang panlinis sa carburetor. Kaya ganito ang ginagawa natin. Ngayon kung kayo tatanong na mekaniko ako isang eksperyensado lamang. Atin talaga totally mekaniko. Yung mga halos eksperyensado lamang ako. Isang vlogger lang na eksperyensado sa paglilinis ng carburetor, paggagawa ng motor. For minor lang po tayo. Tayo ay Band-Aid solution lamang. Ayan. Nalinis na natin. Tanggal na yung dumi. Then ito. Linisin mo siya. Meron ditong rubber na doon sa motor. Iniwan ko po doon. Kakapit natin mamaya yun para hindi tumagas yung gasolina. Okay? Alright. At syempre, hindi natin to hindi malinis. Kailangan linisin din to. Kasi baka maglabas ng ito. Linisin din natin. Okay? Pag kayo maglilinis ng carburetor, huwag kayo maninigarilyo. Kasi basta ninigarilyo kayo, tumapon dito yung sigarilyo. Sigurado liliyab yung mga ginagawa ninyong carburetor. Sigurado. Baka magbayad pa kayo doon sa may-ari ng motor dahil nasira nasunog. Okay guys. Ito, papakita ko sa inyo. Paano malalaman? Paano kikita kung ito ay barado? No? Ang ginagamit ko diyang panghangin ito. Panghangin ng bisikleta o ng gulong ng motor. Ayan, lalagyan mo yan dito. Then, ipapump mo. Tingnan mo kung barado.
Hindi barado, no? Tapos meron pa. Linisin natin ulit to. Ganito tayo maglinis ng carburetor, guys. Padaanin lang natin sa hangin. Yan. Palinis, pang bomba ng gulong, pwede. Gamitin panlinis ng carburetor. Hindi pwede yung mga iba na ano, pero kung mayroon kayong compressor, pwede. Then another one. Loob. Malilinis na. Yung jet. Ito main jet. Yan. Yan. Dadaanan mo na nga, tapos padaan mo ng hangin. Kung barado, hindi ano. Kasi kung barado yan, mahirap. Laglag pa. Tanggal. Pasensya kayo guys, natanggal eh. Okay. Yan. Dapat walang barado. Kailangan gumagana pa rin siya. Mayroon pa rin siyang dadaanan na hangin. Na po pwedeng daanan ng mga gasolina kapag kakalit mo to sa carburetor. Ang susunod, ito naman, dilinisin natin. Dadaan natin ng hangin. Ito mga butas na maliliit na to. Yan, butas na maliliit. Okay. Kailangan kayo ng straw para malaman lamang nyo, para mahanginan yung mga butas-butas ng inyong carburetor. Para matanggal yung mga bara-bara. Ito pa. Pag may lumabas na hangin dito sa kabila, ibig sabihin, walang barado. Okay? Ito. Nasa gilid ito. Yan. Tatanggalin lang yung mga bara-bara. Kaya kailangan natin itong mga butas hinahanginan para sa gayon matanggal yung mga bara-bara ba. Ayan, mga bara. Pwedeng gumamit ng straw. Yan. Kung gusto nyo lang, optional naman po yan. Nagagamit ka ng mga straw para malinisan yung barado, matanggal yung mga barado ng carburetor. Para matanggal yung mga bara-bara ng mga carburetor. Ayan. Okay. Wala nang barado yan, guys. Pwede na yan. Ngayon gagawin natin, ibabalik natin to. Yan, babalik rin natin to. Yan. Tapos mangangailangan ka ng flat screw. Sisikipan mo ngayon yan. Make sure lang na masikip ito. Para hindi lumuwag. Kasi pag lumuwag ito, magpupukak ulit yung motor mo dahil nalaglag yung mga jets eh. Yun yung pilot jet to, sinisikipan ko. Another to, sinisikipan ko rin. Yan. Pakaipit na yun. Ipitan ulit natin. Ito sikipan natin. Goods. Tapos ito na yung susunod natin. Ito. Yung floater. Kasi sa floater, ilalagay natin tong float valve. At dito po yung nakalagay. Floater.
Yan, dyan po nakalagay yan. Guys, ito. Yung floater nakalagay dito yung sa float valve. Hmm. Hmm. Yan. Sikip na siya. Oh. Yan. Ang gagawin natin, ibabalik natin to. Ito yung kasunod, ibabalik natin. Ito yung lagay ng gasolina o yung tinatawag natin na bowl para doon sa gasolina mismo. Ayan. Para masikipan natin yan. Ito. Ayan. Para masikipan natin. Ito na natin tornilyo ulit. Ayan. Ayan. Kailangan masikip para hindi ito isikipan natin to para humigpit. Talagang make sure natin na hindi tatagas yung gasolina dito sa carburetor kapag kinabit natin sa motor. Kailangan masikip na masikip yan. Ano ito pa oh. Sikipan natin ulit. Okay. Kailangan talaga sikipan. Ayan guys oh. Masikip na. Okay. Masikip ulit. Okay. Goods. Pwede na to ibalik. Ito na siya. Malinis na siya. Ibabalik na lang natin guys. Ibabalik na natin. Isa rin sa mga don'ts na hindi dapat ginagalaw ay yung karayom nito. Kasi may mga guideline na 1, 2, 3 hanggang 4. Itong karayom na nandito ay number 3 lamang nakalagay at yun yung pinaka-stock niya na gatla. Pag ginalaw nyo yung gatla nito ng needles nito, pwedeng maging linear yun kasi yung linear yun yung more air, less gas. Ayun. Pero pagka ginawa nyo namang pong 2 o kaya 1 yung gatla para dun sa needle nito, possible na mag-reach po yung adjustment ng inyong carburetor. Kaya ito, hindi dapat to ginagalaw yung adjustment nito. May adjustment po yan dito. Basta tinanggal nyo po yan, may adjustment yan dyan. May gatla po yan na 1, 2, 3 hanggang 4. Yun. Yun nga po, pag nilagay sa number 4, yun. Linear mixture yung carburetor ninyo. Pagka nilagay nyo sa 2 at saka 1, na adjustment ng gatla ng needle na to, doon siya magiging tinatawag natin na rich mixture. Yan. Okay, simulan natin kabit yung carburetor. Malinis natin. Yan. Ito yung carburetor. Guys, kabitan natin. Guys, oh. Kinakapitan natin guys, oh. Ano? Yan, kinakapitan po natin. Iangat ko lang ng konti. Yan. Yan. Igamit tayo ng itawag natin na liabe. Liabe. Para may balik natin yung carburetor.
nakabit na natin, ano? Nadugtong na natin yung carburetor. Nakabit na natin. So, ang gagawin lang natin, iti-testing na natin. Dahil nalilis natin yung carburetor. Yan. Buo na yan. Nakabit na natin. So, ang gagawin ko, lalagyan ko na ng susi yung susian. Ito. Yan. Tingnan natin kung mag-i-start. Kasi, nililis natin yung carburetor eh. Okay, guys. Palagay natin to. So, nakakabit na yan. So, subukan natin kung mag-i-start. Ito, start. Putok ah. Op. Kadyakan ko na lang, guys. Papadyakan natin. Saan yung mandar? Padyakan natin. Sino po kayo guys ha? Wala akong tagawak eh. Tingnan natin ha. Padyakan natin. Mag-start ka na. Okay guys, nag-start na. Oh. Nag-start na siya. Okay na guys. Dito papasok yung hangin. Okay. Ayos siya guys. Nalinisan na natin yung carburetor at ang gagawin na lang natin lahat i-furnish na natin at ikakabit na natin. Okay guys, salamat sa panonood. Ganun lang ang paglinis ng carburetor. Kaya din ang gagawin ninyo pagka kayo ay maglilinis ng carburetor. Kasi pagka kasi marumi ang isang carburetor, hindi nagiging fuel efficient. Nagiging matakaw sa gasolina. Kaya kailangan linisin yung carburetor para umayos yung takbo ng isang motorsiklo. Umayos yung takbo, maging more reliable yung takbo ng ating motor. Okay guys, dito ko tatapusin ito. Sabihin ako sa inyo mamaya. Yan. Okay guys, salamat sa panonood. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo sa araw na ito sa paglilinis ng carburetor at mga do's and don'ts ng carburetor. Kung anong dapat gawin at hindi dapat gawin sa isang carburetor. Thank you at sana lagi ko kayong kasama sa maghapong ito. Good afternoon sa inyong lahat at sana makasama ko kayong ulit sa aking pagbablog muli regarding sa mga motor at sa iba pang mga bagay. Okay guys, thank you. Meron na po tayong mga 534 na followers. Tulungan nyo kung maabot ang 1,000 followers sa aking Facebook account.
At abutin natin yung tagumpay, ha, guys. Okay, guys, sige, kita-kita tayong ulit. Thank you. God bless.